Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Marvin Karandang at shoutout kay Mario Francisco. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Nang makita ang isang grupo ng mga tao na mabangis na dumarating na may dalang mga kutsilyo, sa sandaling ito, si Ivory ay hindi malay na gusto ng swerte. Hinawakan ni Han Sanchen si Ivory, senyales na hindi siya dapat maging pabigla-bigla, lalo pat ipakita ang kanyang lakas para sa kapakanan ng isang miyembro lamang ng koponan. Habang pinagmamasdan ang taong papalapit, hindi napigilan ni Han Sanchen ang paggalaw ng kanyang mga kamay, kumakain pa rin ng tuyong pagkain sa kanyang mga kamay. Dumating ang lalaki sa harap ni Han Sanchen, sumulyap kay Han Sanchen, pagkatapos ay kay Ivory, at hindi maiwasang magulat sa mga tingin nilang dalawa. Tao ang dalawa, tanong ng lalaki. Ang lalaki ay malapit sa 2 metro ang taas, sobrang tangkad at matipuno, may kabayanihan ang mukha na bihirang makita sa mga demonyo. Hindi pa siya gaanong katandaan, mga 26 o 17, at ang kanyang pananamit ay simple ngunit malinis, at ang kanyang ugali ay iba sa mga ordinaryong tao. Tumingin si Han Sanchen sa kanya, oo, ano ang problema? Wala nang iba. Gayunpaman, ang lugar na ito ay tinatawag na Tiger Forest. Noon pa man ay may mga tulisan at kaawa-awang bandido. Kayong dalawa ay pumunta dito ng mag-isa. Mainam na umalis ka agad upang maiwasan ang hindi kinakailangang gulo. Tumawa ang lalaki. Bahagyang ngumiti si Han Sanchen. Sa mga kakayahan ni Han Sanchen, kung ang mga bandido at kaawa-awang bandido ay maglalakas loob na lumapit, maaaring siya lang ang magnanakaw sa iba, ngunit walang ibang mananakawan sa kanya. Tanong ni Han Sanchen, dahil sinabi ni Kuya na napakadelikado ng lugar na ito, bakit ka nananatili rito? Pagkatapos magsalita, sinulyapan ni Han Sanchen ang caravan. Mayroong kasing dami ng 10 truck, at bawat kotse ay puno ng mga kalakal. Bago pa makapagsalita ang lalaki, nagsalita muna ang katulong sa likuran niya. Ang mga escort ng Lonely Caravan ko ay mga Panginoon, sino ba ang nangangahas na makisali? Nang marinig ang sinabi ng attendant, itinoon ni Han Sanchen ang kanyang paningin sa mga bodyguard na nasa sasakyan. Mayroong halos 40 tao sa kabuuan, bawat isa sa kanila ay makapangyarihan at malakas, at hindi sila mabait sa unang tingin. Bagamat medyo mayabang ang tono ng alipin, mayroon siyang kumpiyansa na maging mayabang. Sa paghusga mula sa hitsura ng grupong ito ng mga lalaki, sino man na maglakas loob na pukawin ang hindi marami. Itinaas ng lalaki ang kanyang kamay at sinenyasan ang kanyang mga tagasunod na huwag magsalita ng ganoon, pagkatapos ay magalang na ngumiti kay Han Sanchen, ako si Guchu, ngunit ako ay isang batang marshal mula sa isang malungkot na pamilya. Siya ay medyo kilala, ngunit ang ordinaryong taong ito ay hindi pa rin nangangahas na gumawa ng anumang mga plano tungkol kay Gumo. Nang marinig ito, ngumiti si Han Sanchen, kaya ang anak mo. Kuya Tai Miaozan, saan mo balak pumunta, young master? Tanong niya, at pagkatapos ay itinuro niya sa harap niya, pero sa City of Night Sky. Oh, paano nalaman ni Gu Gangzi? Tanong ni Han Sanchen. Pagpunta sa Hilaga sa ganitong paraan, ang Yetian City ay ang tanging lungsod, kung hindi ka pupunta doon, saan ka pupunta? Nakangiting sabi ni Guchu. Ngumiti si Han Sanchen, walang masama sa ganoong sagot. Upang pumunta sa Burning Bone City, kailangang dumaan sa napakalaking primeval forest sa kanyang harapan. Napakalaki ng kagubatan na halos tuloy-tuloy. Kung gusto mong direktang pumunta sa Burning Bone City sa panahong ito, kailangan mong maglakad ng hindi bababa sa 1 linggo. Ang Yetian City sa kagubatan ay ang tanging supply point at ang tanging foothold. Ginawa din ni Han Sanchen ang kanyang takdang aralin bago dumating.
Ang lugar na ito ay unti-unting itinayo ng mga taong nagpunta sa Burning Bone City sa mga nakaraang taon, tulad ng isang tiyak na kastilyo sa disyerto. Ang lahat ay hindi lamang naninirahan dito, ngunit ginagamit din ito upang magsagawa ng mga transaksyon. Masasabing ito ang pinakamaunlad na lungsod ng kalakalan sa buong Demon Race, at walang sinuman. Gayunpaman, ang kasaganaan ay nangangahulugang kabuluhan, hindi bababa sa lupain ng mga demonyo. May 3 pasukan sa Burning Bone City, ngunit pinili ni Han Sanchen ang pinakamapanganib na Primeval Forest at ang pinakamagulong Yetian City, hindi ito walang layunin. Kailangan niya ng magulo at maunlad na merkado ng kalakalan tulad ng Yetian City, at nangangailangan ng maraming materyales si Han Sanchen. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit maagang umalis si Han Sanchen sa 8th Desolation World, at ito rin ang batayan para bumili si Han Sanchen para itayo ang Polar Bear Legion. Tama si Young Master Go, pinaplano kong pumunta sa Yetian City. Hindi ito itinanggi ni Han Sanchen. Hindi mo masasabi sa mga tao na narito ka para maglaro sa ganitong uri ng birhen na kagubatan, tama ba? Nang marinig ang sagot ni Han Sanchen, bahagyang ngumiti si Gu Chu, Young Master, dapat ito ang unang pagkakataon na pumunta sa Yetian City, tama ba? Sumimangot si Han Sanchen, medyo naguguluhan, Young Master, saan ka magsisimula dito? Nang makita ang sinabi ni Han Sanchen, sa likod ni Gu Chu, agad na nagtawanan ang mga tao. Nang makita ang grupong ito ng mga tao na tumatawa ng napakabaliw, si Han Sanchen ay natarante ng ilang sandali. Bagamat talagang nagsisinungaling siya, paano makikita ng grupong ito ng mga tao sa isang sulyap? Kuya, pwede kang magyabang, pero kailangan mong pumili ng taong ipagyayabang, kung hindi, magpapatawa ka na lang gaya ng ginagawa mo ngayon. Sa totoo lang, naglakas loob kang sabihin na hindi ito ang unang beses na nakapunta ka sa Yetian City. Kung pupunta ka sa Yetian City kahit isang beses, kung wala nang iba, puputulan ko agad ang ulo mo at sisipain ko ito para sa iyo. Ang isang grupo ng mga nasasakupan ay tumawa ng malakas, ang kanilang mga salita ay puno ng paghamak at pangungutya. Hindi nagalit si Han Sanchen, at tumingin sa kanila na may bahagyang ngiti, lahat, bakit ninyo ito nakikita? Ikinaway ni Gu Chu ang kanyang kamay, sinenyasan ang kanyang mga nasasakupan na huwag pagtawanan ang iba ng ganito, at pagkatapos ay yumuko ng bahagya kay Han Sanchen, Young Master, hindi ko alam, ang aking malungkot na caravan ay namamahala sa pakikipagkalakalan sa Yetian City sa loob ng maraming taon, wala nang iba pang maglakas loob na magsabi ng higit pa, ngunit naglakas loob akong sabihin na mas kilala at naiintindihan ko ang lugar ng Yetian City kaysa sa iba. Ang kagubatan sa labas ng Yetian City ay umaabot ng libu-libong milya na walang katapusan. Gusto kong tanungin ka, ano ang nararamdaman mo sa kagubatan na ito? Walang pag-aalinlangan, sinabi ni Han Sanchen, ang lugar na ito ay malago at puno ng sigla. Tama si Young Master, kaya tanungin ko ulit, nakapunta ka na ba sa ibang lugar sa angkan ng demonyo? Tumanggaw si Han Sanchen, natural na nandoon siya. Since that's the case, then I'm asking you, how does this place compare to other places in the demon race? Madali ding sagutin ang tanong na ito. Sa katunayan, ang Han Sanchen ay nakaranas ng maraming lungsod ng Mozo sa lahat ng paraan. Sa katunayan, ang panloob at panlabas na kapaligiran ng mga lungsod na ito ay halos magkapareho, na lubhang malupit at lubhang kakaunti, Sona. Alinman ito ay isang hubad na mabatong bundok, o ito ay isang matinding tuyo na disyerto o snowfield. Dito sa Primeval Forest, kumpara sa mga iyon, ito ay ang langit at ang lupa. To be honest, as far as the place in front of you is concerned, kahit ikumpara mo ito sa Central Plains, it will be considered a different taste. Lunti ang gubat, sariwang hangin, ilang lugar ang maihahambing sa lugar na ito. Matapos makinig sa pagsusuri ni Han Sanchen, malungkot siyang ngumiti, sa kasong ito, ang huling tanong ko ay, iniisip ng Young Master na ang kapaligiran dito ay mas maganda, natural, at ayon sa teorya ay dapat na masangkop para sa biological growth. Ang tanong ko ay, simula nang pumasok ang Young Master sa lugar na ito nakakita ka na ba ng buhay na hayop mula noong nasa loob ka? Ang tanong na ito ay talagang nagpasimangot bigla kay Han Sanchen. Hindi niya sinabi na hindi pinansin ni Han Sanchen, pero ngayong pinag-isipan niyang mabuti,
iba na talaga ang lahat. Matagal na siyang nandito sa buong kagubatan, pero wala talaga siyang nakitang mga hayop, o kahit na mga nilalang. Paanong ang ganitong masukal na kagubatan, posibleng walang buhay na bagay? Ito ay talagang kakaiba sapat. Young Master, pakilinaw naman. Sabi ni Han Sanchen. Marahan na ngumiti si Guchu, ngunit hindi direktang sumagot, Young Master, ano ang kailangan mong linawin? Siyempre, pumunta ang mga hayop kung saan sila angkop para mabuhay. Dahil walang mga hayop dito, natural, nangangahulugan ito na ang lugar na ito ay hindi angkop para sa kaligtasan ng buhay. Ngunit ito ay malinaw na mayroong maraming mga kakulay dito, at ito ay hindi isang lugar ng ilusyon. Hindi napigilan ni Ivory na gumawa ng tunog. Mayroon kayang ibang krisis dito. Tanong ni Han Sanchen. Ngumiti si Guchu, ngunit hindi nagsalita. Kaagad pagkatapos, tumangala siya sa langit, malapit ng maggabi, ang aming convoy ay nagpaplano rin na magtayo ng kampo pansamantala. Kung kailangan mo ng anumang tulong, maaari kang pumunta anumang oras. Pagkahulog ng mga salita, tumingin siya sa likuran niya, narinig ninyong lahat, kung may anumang pangangailangan ang dalawang ito, dapat mong buksan ang pinto ng kaganhawahan, maunawaan. Oo, sumagot ang lahat, bahagyang bumangon si Guchu, at agad na sumaludo kina Han Sanchen at Ivory, kung gayon, huwag mo na akong abalahin pa. Pagkasabi nun ay tumalikod na siya at umalis kasama ang isang grupo ng mga tauhan niya. Si Ivory ay medyo ayaw humabol at humingi ng paglilinaw. Kung tutuusin, maraming tanong ang kabilang partido, ngunit halatang iniwasang sagutin kung anong uri ng resulta ang napunta sa kanila. Ito ay talagang mapanukso. Gayunpaman, pinigilan siya ni Han Sanchen, at tumangala siya sa langit, hindi na kailangang habulin siya. Kung ganoon nga ang kaso, mabuti pang magtayo muna tayo ng kampo. Pagkatapos ng mga salita, kinuha ni Han Sanchen ang pakete at direktang ginalaw ang kanyang mga kamay. Makalipas ang kalahating oras, unti-unting nagdilim ang langit sa itaas ng kagubatan. Actually, ayon sa timeline natin, sa hapon lang ang meeting na ito. Tumingin si Ivory sa langit at hindi maiwasang magtaka. Bagamat walang orasan o relo ang dalawa, mahigit kalahating araw na mula nang umalis sila ng umaga, at ang kasalukuyang oras ay hindi hihigit sa 2:00 o 3:00 ng hapon. Gayunpaman, ang langit sa itaas ng kanyang ulo ay nagdilim na. Sa kagubatan, ang panahon ay likas na nagbabago, kaya hindi nakakagulat. Hindi ito masyadong inisip ni Han Sanchen. Sa ilang mga birhen na kagubatan, ang klima mismo ay apektado ng kagubatan, at ito ay nagiging abnormal na nagbabago, maulap o maaraw, walang katiyakan. Although yun ang sinabi ko, pero feeling ko lagi kong may mali. Sinabi ni Ivory, kung tutusin, wala talaga akong nakitang buhay dito. Ang puntong ito ay nararapat ng higit na pansin, at ito rin ang pangunahing dahilan kung bakit handang magtayo ng kampo si Han Sanchen dito. Gayunpaman, talagang hindi na kailangang mag-isip ng labis. Total tumigil na ang kabilang partido dito, ang kailangan lang nilang gawin ay magkatuluyan, at pagkatapos ng gabi, tingnan kung ano ang mangyayari sa oras na iyon. Tumango si Ivory, at hindi na nagsalita pa. Pagkatapos niyang ayusin ang ilang simpleng mga bagay na pantulog, binigyan niya sila ng komportableng kapaligiran. Sunod-sunod na nahiga ang dalawang mag-asawa sa tent. Sa labas, napakatahimik ng ilang sandali. Tila ang lahat ay walang pangyayari. Buong pasensya din ang mag-asawa, lalo na si Ivory, na sinamahan siya ni Han Sanchen, wala siyang anumang alalahanin, at unti-unting nakatulog habang naghihintay. Sa pagtingin kay Ivory na mahimbing na natutulog, bahagyang tinapik ni Han Sanchen ang kanyang balikat, ipinikit ang kanyang mga mata, at nakatulog. Hindi ko alam kung gaano katagal, ngunit biglang nakarinig si Han Sanchen ng kaluskos, at higit sa lahat, halatang naramdaman niyang nagsisimula ng bumaba ang temperatura. Habang tinatakpan si Ivory ng kubrekama, binuksan niya ang kanyang mga mata. Hindi nagtagal, mas biglang dumating ang nagyayelong temperatura. Sa lupa, halos nakikita sa mata na ang hamog na nagyelo ay mabilis na namumuo, at maging ang tolda ay ganap na nagyelo at mabilis na tumigas. Si Han Sanchen ay hindi nang ahas na maging pabaya kahit kaunti. Gamit ang paggalaw ng kanyang kamay, diretso niyang itinaas ang isang energy shield para protektahan silang dalawa sa matinding lamig.
At halos hindi nagtagal pagkatapos na suportahan ang kanyang energy shield, nagsimulang umalangaw ang mga kaluskos sa labas ng shield. Nagising si Ivory sa tunog, at nang imulat niya ang kanyang mga mata, hindi niya maiwasang matigilan. Ang tent, na dati ay nasa maayos pa, ay tila inilagay sa mundo ng yelo at nyebe sa loob ng maraming taon. Ganap na tinakpan ng yelo at nyebe ang bawat sulok, at ang bawat lugar ay naging abnormal na matigas na nakikita ng mata. Anong nangyayari? Nagpumigla si Ivory na umupo mula sa mga braso ni Han Sanchen, tumingin sa paligid, at gulat na sinabi. Umiling si Han Sanchen, hindi ko alam, sa loob lang ng 1 minuto, ang panahon dito ay biglang bumaba sa ganap na pagyayelo. Frozen like this in a minute. Gaano kalamig dito? Napakalamig. Naisip ni Han Sanchen ang polar region ng matanda kung saan siya tumuloy kasama ng panggalan noon. Sa katunayan, ang temperatura doon ay medyo katulad sa ngayon kung ihahambing, at ito ay katulad ng pagbubutas at masakit. No wonder walang nilalang dito. Ang lamig pala ng gabi dito, gulat na sabi ni Ivory. Sa ganitong mababang temperatura na kapaligiran, talagang mahirap para sa lahat na mabuhay. Tumanggaw si Han Sanchen, tumayo at nagsuot ng damit. Hahanapin ba natin sila? Tumanggaw si Han Sanchen. Umasa siya sa mga superpower na gumawa ng protection na takip upang matiyak ang temperatura. Medyo na-curious siya kung anong paraan ang gagamitin ng malungkot na kabaligtaran para harapin ang ganoong matinding sipon. Napakarami nila, imposibleng lahat sila ay maging master, at bawat isa sa kanila ay direktang magagamit ang kanilang tunay na enerhiya para protektahan ang kanilang sarili tulad ni Han Sanchen, tama ba? Tumayo din si Ivory, sumunod sa likod ni Han Sanchen, at dahan-daang lumabas ng tent. Kung sinabing berde pa ang sinaunang kagubatan sa araw, at sa gabi, parang mundo ng yelo at nyebe, kahit saan ay mapatla, kung titignan pa lang ay nanginginig na ang mga tao. Ngunit ang kakaiba at hindi inaasahan ay ang caravan tent sa di kalayuan ay hindi lamang ligtas at maayos sa ilalim ng sobrang lamig, ngunit ang pinakamahalaga ay puno pa rin ng mga ilaw ang tent na mukhang napakainit. Malakas silang kumanta, uminom at kumain ng karne sa loob, at ito ay napakasigla. Wala man lang impluwensya. Napatulala si Han Sanchen. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!